Noon at, napakabuti ng Panginoon kasi, hindi man tayo regular or usual, yung the usual na pagkikita natin ay, naapektuhan itong ating mga problema dito sa pandemic na 'to. Pero binigyan pa din tayo ng ano, ng, mga medium na katulad nito, ng Zoom, ng mga, ah, virtual na fellowship natin at, isang isang kaligayahan po para sa akin bilang PIC ninyo at, isang kaligayahan din alam ko na para sa inyo na maipahayag natin 'di ba yung ating, taos-pusong pasasalamat sa Panginoon dahil sa lahat-lahat ng kanyang mga ginagawa sa mga buhay natin na kung minsan, sa tingin nga natin we don't deserve, pero dahil talagang mahal tayo ng Panginoon, kinikilala niya tayo at, patuloy niya tayong, kinakalinga at, binibigyan ng kanyang mga, pagpapala, kanyang pagmamahal, kanyang pag sa ating lahat. Kaya walang ano, walang katapusan at walang hanggang pasasalamat ang, puwede nating ibigay at dapat nating ipagkaloob at ibigay sa ating Panginoon na nararapat lang na gawin natin sa kabila ng mga, hirap na pinagdadaanan natin ay nakakaraos tayong lahat. Salamat praise and worship team sa napakagandang, awitin na yon at song number. Dagdagan ko lang din 'no, isang ano ko lang, isang, patotoo ko lang din sa inyong lahat 'no. Kasi 'pag alam niyo 'pag nakakadinig tayo ng mga, patotoo ng kapwa natin o ng ibang tao sa kabutihan ng Panginoon, somehow na-uplift ang ating mga pananampalataya at, na-appreciate natin talaga yung sa mga maliliit na bagay ay merong ginagawa ang Panginoon sa mga buhay po natin at subok natin 'yan, lahat tayo subok natin 'yan na meron at meron ginagawa at gagawin ng Panginoon para sa ating lahat. So 'yan pong kanta na 'yan, yang awitin na 'yan, All for Love, kabisadong-kabisado ko na po yung ano niyan, yung lyrics niyan, yung chorus niyan. So, kung familiar po kayo doon sa, ah, kung familiar kayo diyan sa NLEX, papuntang, yung kakanan ka diyan sa, ang exit mo ay sa pier, sa Mel Lopez Boulevard. Diyan po ako regular na dumadaan at na nag-e-exit, okey? So, pag-alis ko ng bahay, ah, ise-set up ko na po yung aking cellphone. Siyempre techy na medyo ano tayo ngayon, medyo nakakaintindi naman tayo ng konti sa ano, dahil naturuan tayo ng mga kabataan. So, napakabuti ng Panginoon dahil yung aking, sasakyan na pinahiram sa akin ng Lord ay merong tinatawag na yung 'pag pinindot mo siya, madidinig mo dun sa speaker nung kotse o nung sasakyan. So, pag-alis ko ng bahay, 'pag bumabiyahe na ako, naka-tune in na ako diyan sa ano, sa, YouTube. So, ang talagang number one song na pinapakinggan ko diyan sa lineup ko dun sa YouTube ko ay yang All for Love, tapos, and the rest marami pang sunod-sunod. I-share ko lang sa inyo na medyo ako mababaw talaga ang luha ko. Mahilig ako ano, parang konti lang na tumutulo luha ko lalo 'pag ako mag-isa. Pero, ah, 'pag nandun na ako sa ibabaw ng ano, nung NLEX at, malapit na ako doon sa, nasa kalahati na ako at paakyat na ako diyan sa may bandang, Sangandaan, makikita ko na yung SM Sangandaan. Yang awitin na yan kapag pinapakinggan ko, may mga araw na lalo na 'pag nandun sa chorus na, laglag talaga luha ko diyan at, may time na hihinto ako sa isang lugar at ako ay parang napupuspos ako, pakiramdam ko napupuspos ako, humahagulgol ako, sumisigaw ako talaga, nagpupuri ako mag-isa, nakataas ang kamay ko, ganyan.
So may talagang napaka-ano po ng awitin na 'yan, napaka-laki ng naging impact po sa aking buhay. Sabi niya, 'di ba? So ngayong hapon po na ito ay, minabuti ko po na kung mapapansin niyo ay wala akong naihandang PowerPoint. Kaya kasi para maiba, gusto ko maiba yung ating service ngayon. Virtual na nga, eh ibahin pa natin, lagyan natin ng konting twist pa. So I want you to prepare your Bibles with you, especially yung mga magandang balita, Biblia. So parang let's go back doon sa mga panahon na tayo ay pag uma-attend tayo ng service, wala namang mga PowerPoint, kundi yun lang parang mga Manila paper, nakasulat doon yung mga songs at saka yung mga puntos ng sermon ng pastor. So, pare-parehas po tayo ngayon, magbubuklat po tayo ng libro, ng Bible. Kaya inaanyayahan ko kayo na i-ready po ninyo ang inyong mga Bible at makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas chapter 15. Gusto ko pong masundan ninyo itong aking babasahin. Sa chapter 15 po ng Luke, mula verse 1 hanggang verse 10. So, bigyan ko po kayo ng few seconds to prepare yourself, to prepare your Bible, para sabay-sabay tayo na masundan natin po yung aking mga maiksing kwento at maiksing mensahe po para sa ating lahat. Can I hear amen, please, sa inyong lahat, please? Amen. Amen. Ready na po ba kayo? Amen po. Opo, ready na po. Amen po. Sige, let's start. Pero bago tayo mag-start, ay gusto ko munang idulog natin sa panalangin ang ating pong gawain. Ama, Hallelujah. po ay nagpapasalamat sapagkat bagamat kami ay nasa virtual na pagtitipon lamang, pero naniniwala po kami na ang iyong presensya ay nasa aming mga kalagitnaan, nasa aming mga tahanan, at kasama ka namin sa mga oras na ito. Dalangin ko po na ang iyong banal na spirito ang sumama sa amin sa araw na ito, sa oras na ito, at ang aming pong mga pagbubulay-bulay ay magkaroon po ng positibong impact po at magkaroon ng mga revelasyon sa amin. Kami po ay iyong turuan sa pamamagitan po ng iyong mensahe sa hapon na ito. Gamitin mo lamang po ako na daluyan ng iyong mga salita at pagpapala. At marami pong salamat sa pagkakataon na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So basahin ko po sa Magandang Balita Biblia, Lucas chapter 15, o ang mga publikano at ang mga makasalanan ay isang nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Verse 2, nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Gusto ko pong maramdaman ninyo yung sustansya nung mga salitang ito na babasahin natin. Na parang nandun tayo actual doon sa mga pangyayaring ito. So pansinin ninyo, doon pa lang sa verse 1, nandoon yung mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Pagdating po doon sa verse 2, itong mga Pariseo at ang mga eskriba ay nagbubulong-bulungan. Sabi sa verse 2, nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang eskriba. So you can just imagine na merong mga makasalanan at merong mga publikano na sumadya doon sa lugar dahil nalaman nilang nandoon si Jesus para makinig ng salita at sermon at magandang balita ni Jesus, ng ating Panginoon. But merong mga
parang mga, ang tawag ito, mga kontrabida. Merong mga nagbubulong-bulungan na mga Pariseo at mga eskriba. Ang sabi nung isa sa grupo ng mga eskriba sa verse 3. Verse 2 pa din. Ang taong ito nakikisalamuha. Ang pinupunto niya dito ay ating Panginoong Hesus. Sabi ng isang eskriba, ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo pa sa kanila. So, kaya sa mga kanilang mga bulong-bulungan ay napakatalas ng pagdinig ng ating Panginoon at ito ay nadinig niya. So nagkukwentuhan itong mga publikano, itong mga eskriba, pinagbubulong-bulungan kung ano yung mga nakikinig sa ating Panginoong Hesus. At ito naman, ang ating Panginoon ay nadidinig. Hindi alam nitong mga nagbubulong-bulungan ito na kahit gaano kahina yung kanilang boses, ay nadidinig ng Panginoon. Kaya ang ginawa ni Jesus ay binigyan sila ng isang kwento o parable o isang halimbawa na malalim na kung mumuni-muniin ng ordinaryong tao, ito ay kapag naintindihan niya, ito ay magkakaroon ng malaking impact sa kanyang buhay. So ang ginawa ng ating Panginoon doon sa verse 4, kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito o parable. Nagkwento si Jesus, ang sabi niya, kung ang sino man sa inyo, tanong niya, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwanan niya ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawalang hanggang sa matagpuan, hindi ba? Yan ang tanong, yun ang sagot ni Jesus at napatanong doon sa mga nagbubulong-bulungan ng mga nakikinig sa kanya. Sa verse 5, pansinin po ninyo, kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Okay? Pagdating ng bahay, verse 6, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Balikan po natin yung doon sa verse 5. At i-relate natin sa ating mga sarili itong mga pangyayaring ito. Dumating tayo sa panahon ng ating mga buhay na para din tayong tupa na nakahalo doon sa 100 mga tupa o kambing. Pero dahil naligaw tayo ng landas, nagkamali tayo ng mga desisyon, nagkamali tayo ng mga liko, nagkamali tayo ng mga hinto, nagkamali tayo ng mga istambay. Pero dumating sa panahon na hinanap tayo ng ating pong Panginoon at nasumpungan natin ang presensya at pag-ibig ng Panginoon sa mga ating mga buhay. Amen. Pansinin po ninyo doon sa verse 5. Anong ginawa, ano ang kwento, anong example ang sinabi ng ating Panginoon? Ang sabi ng Bible, nung hinahanap niya yung isa, pinabayaan niya muna yung 99. Ang ginawa niya dun sa isa nung matagpuan niya, katulad din nung natagpuan niya tayo, pinasan niya yung isang tupa. Nagets nyo? So, kung iahambing natin at iaakma natin sa mga buhay natin ito, nung tayo ay naligaw, nung tayo ay nawala, nung hinanap tayo ng ating Panginoon, pagkakita niya sa atin, para wag natin maranasan yung mga hirap pa doon sa paglalakad, doon sa paglusong sa kung saan ng hirap ng buhay. Di ba ang ginawa ng Panginoon? Pinasan tayo isa-isa.
Amen. Hallelujah. And then, doon po sa verse 7, ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang katulad mo at katulad ko na pinasan ni Jesus papunta sa isang maayos na pamumuhay sa mga panahon na ito. Makasalanang nagsisisi, ikaw at ako, yun, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi na nangangailangang magsisi. So, napakabuti ng ating Panginoon na bagamat nakasama tayo, nakahalubilo tayo sa maraming tao, pero nakita niya ikaw, nakita niya ako na naliligaw at ikaw ay pinasan, ako ay pinasan, papunta sa isang buhay na ngayon ay tinatamasa nating lahat. Meron pang isa, sa verse 8, meron pa isang talinhaga na ginamit ng Panginoon sa verse 8. O kaya, verse 8, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak, o merong 10 10 pesos na barya, pero isang babae halimbawa, at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay, at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Hindi ba tayo, kapag meron tayong isang bagay na nawawala sa atin, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo dahil mahalagang mahalaga sa iyo yung bagay. Lalo na kung mahalagang mahalaga sa iyo yung bagay na yun. Hahanapin mo lahat, hahalungkatin mo lahat, wawalisan mo lahat, at uupo ka sa isang tabi, iisipin mo, saan ba ako dumaan, saan ako huminto, saan nahulog, saan nalaglag, yung isang kusing na yon, yung isang 10 pisong coin na yon. Gayon din ng Panginoon nung ginawa nung matagpuan niya tayo. Hinanap niya, nilinis niya lahat, para nang sa ganoon, makita niya ulit yung nawawalang barya o yung pilak na yun. Ngayon, kapag nasumpungan na ito, kapag nakita na, sa madaling sabi, kapag nakita na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Hey, nakita ko na, nakita ko na, nakita ko na. Finally, eto na, nakita ko na yung nawawala ko. Matagal ko nang hinahanap. Hindi ba, nung masumpungan natin ng ating Panginoon, hindi ba ganun tayo ano tawag diyan? Kasidhi, ganun tayo kagigil, gayon tayo kasabik na ipamalita sa mga kaibigan natin na ako, niligtas ako ng Panginoong Hesus, nagbagong buhay na ako, at kinalimutan ko na lahat. Pero ano nangyari? Nakatikim ka lang ng konting problema ulit, balik ka na naman sa dating problema. Hallelujah. Sinasabi ko sa inyo, sabi sa verse 10, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos. Dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ngayong hapon na po ito, meron po akong mga katanungan sa inyo. Binigyan natin ng example, kumuha tayo ng halimbawa, kumuha tayo ng talino dito mula sa mga verses na ito, chapter 15, yung mga nawawalang tupa, nawawalang salaping pilak, na talagang hinanap nung pastol at pinasan, yung nawawalang barya, talagang nilinis niya, hinalughog niya yung buong bahay para makita niya lang niya yung isang nawawalang pilak na yun o perang o barya na yun. Now, let's go to our practical life now. Bumalik tayo po ngayon sa ating mga practical na buhay sa mga oras na ito. At humingi tayo ng talino sa Panginoon na makakita tayo ng malinaw na direksyon galing sa Panginoon mula po dito sa mga pinag-uusapan natin. Meron po ako isang tanong sa inyo. Pwede po bang
kahit paminsan-minsan ay lumingon tayo doon sa nakaraan. Pwede. Ito nga sinampol ni Jesus na merong nawawalang isa. Ang ginawa niya, hinanap. So, ibig sabihin, bumalik siya at hinanap niya yung nawawala. Ito namang nawawalang barya, bumalik yung babae galing sa kung saang lugar, pagkakita niya sa bulsa niya may kulang, bumalik pa din siya at hinanap niya yung nawawalang barya. Now, kung i-apply po natin sa ating mga buhay sa mga kapanahon na ito, is it okay to go back once in a while doon sa dating buhay o sa mga alaala ng mga buhay natin? Pwede. Pwede. Kasi doon tayo natututo. Doon tayo pinababayaan ng Diyos na makita, maalala pa natin muli yung mga pagkakamali natin nung una upang sa ganoon sa ating pagbabalik kasama ng Panginoon na pasan-pasan tayo, na pinagtsatsagaan tayo, ay mas makita natin ng malinaw ano ba yung kagustuhan, ano ba yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. I have 3 questions now for you. Paano kung bigyan ka ng isang chance to go back? What if bigyan ka ng Panginoon ng isang pagkakataon? Na katulad ngayong mga pandemic at mga lockdown na ito, ang daming pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon to look back, to reflect, at habang nagre-reflect tayo ay binibigyan din naman tayo ng katalinuhan ng Panginoon kung papaano natin haharapin itong panibagong buhay na naka-ready para sa ating. So, kung bigyan ka ng isang chance to go back, ang tanong, magsisisi ka ba? Or masisiyahan ka ba dahil pinayagan kang makabalik sandali doon sa mga alaala? Meron kang mga babalikang mga memories, mga good, bad memories? Or manghihinayang ka doon sa pagpayag o sa pag-allow sa iyo na makabalik? Ngayon, ang mensahe po sa gabing ito, maiksi lang ito. Sa English ay let us go back for a while. Pwede tayong bumalik muna po tayo sandali. Okay? So, ang buhay ko, ang buhay nating lahat ay sa mga oras na ito, magbalik tanaw nga tayo sandali doon sa ating mga buhay na nakaraan. Anyway, saglit lang naman ito. Meron akong 3 katanungan sa ating pamumuhay Kristiyano. Kung tayo ay pinapayagan ng bumalik. Okay? Number 1, kapag pinayagan kang bumalik, ang unang tanong, ano ang iyong babalikan? Hallelujah. Ito po yung, kung magbabalik tanaw tayo, saglit. Ito po yung mga panahon ng ating mga kaguluhan, kaguluhumihanan sa ating mga buhay, ng ating pong mga buhay. Kung maaalala pa ninyo, yung mga dating mga buhay natin na pinanggalingan at pinagdaanan, hindi biro. Hindi biro. Hindi natin ma-imagine na mabigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay kanyang baguhin, unti-unti, pinagtsatsagaan, inaakay, bagamat kung minsan ay kahit minsan hindi nagsawa ang Panginoon na tayo akayin para sa kabutihan at para sa pagbabago ng buhay. Ngayon, doon po sa isa pang mga babalikan po natin ay yung mga panahon na tayo ay nandoon nandun tayo sa mga spiritual battles natin. Napakadami po ng mga panahon na yun na hindi mo alam, ano ba to? Lagi tayong nagdadalawang isip. Ito ba? Ganyan ba? Tutuloy ba ako? Hindi ba? Ito yung mga spiritual battles natin noon na talagang pinapahirapan tayo ng mga kaaway natin. Now, tingnan po natin nga doon sa Ephesians. Mayroong sinasabi po kasi sa Ephesians chapter 6, verse 12. Ang sinasabi po dito ng banal na kasulatan,
ito yung mga digmaang spiritual natin. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi, tama ba? Verse 12 pala. Verse 12. Ito, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Dumaan tayo sa mga panahon na ganito. Napakahirap ito. Hindi mo alam kung hindi mo alam kung saan ka susuot. Hindi mo alam kung saan ka susulong. Yung mga battles natin sa buhay, yung mga tama ba to? Ganyan ba? Tama ba to? Ito ba dapat ko bang sundin? Lahat tayo dumaan sa ganyan. Sabi niya sa verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao kundi mga pinuno, mga makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan. Atin po. So kung babalikan po natin, ito yung unang tanong, anong iyong babalikan? So nabalikan na natin, marami tayong pagtatanong ng bakit? Bakit nagkaganito? Bakit ganyan? Hallelujah. So ang pangalawang tanong natin ngayon, ang pangalawang tanong, yung una, anong iyong babalikan? Pangalawa, bakit mo babalikan? Bakit nga ba? Dapat pa bang balikan yung mga hapdi, yung mga kirot, yung mga sakit ng nakaraan? Paminsan-minsan, kailangan mong alalahanin lahat yun. Kasi doon masusukat, doon mo mapapatunayan sa ating Panginoon na nandoon yung taos-puso mong pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Bagamat binigyan na tayo ng pagkakataon, tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pero merong katungkulan tayo bilang mga tao na kahit papano, paminsan-minsan ay pinapaalala sa atin ng Panginoon yung mga nakaraan. Bakit? Para ba ikaw ipahirapan? Hindi. Pinapayagan ng Diyos na balikan mo kahit paminsan-minsan yung mga nakaraan na yon para mas lalong tumuwid ang iyong lakad, para mas lalong mapaayos ang iyong buhay, para mas lalong maging mapagpasalamat ka sa Panginoon. Because itong mga na-amaze natin na kung ano-ano sa buhay na ito, sa mundong ito, baliwala lahat ito. Baliwala lahat ito. Pag sinabi ng Panginoon sa iyo at kinuha yan sa isang iglap, baliwala lahat yan. At ang titignan lagi ng Panginoon sa mga buhay natin. Sino ka? Ano ka nung nakaraan? Ano ka na ngayon? At higit sa lahat, ano na ngayon ang laman at laging salita ng puso mo sa mga panahon na ito? Ako hindi ko sinasabing perfect ako. Hindi. Ako, malayo pa ako doon sa mga kaperpekan na yun. Malayong malayo. Kung i-grade ko yung sarili ko, ayan, nakikinig ang misis ko, baka nandyan sa baba. Nanay ko, baka nandyan. Anak ko nandyan. Wala, nasa 65, 70 pa din ako. Wala akong binatbat. Wala. Amen. Andyan, sino yung nag-amen na yun? Wala akong Alam niyo na po kung sino. wala akong pwedeng ipagmalaki. Pero, meron akong pwedeng angkinin sa aking sarili. At alam kong kayang-kaya ninyo at alam ko binigyan din kayo ng pagkakataon at binigyan din tayo ng karapatan na angkinin ng mga salita. Meron. Ang sabi ng Panginoon, maging matapang ka lang, maging matatag ka lang sa lahat ng laban na ito. Dahil hindi na kita kahit kailanman iiwanan at kahit kailanman hindi kita papabayaan. Yun ang sabi ng Panginoon. Ako, 59 years old, habang buhay akong magpapasalamat sa aking Panginoon. Habang buhay. Hindi man ako maging pastor na, magpahinga na. Halimbawa, sinabi ng Lord, pahinga ka na, bigay mo na sa iba yan. Pero ang aking pagmamahal, kaya nga yung All for Love, yung kakantahin ko yan, humahagulgul ako talaga doon sa NLEX eh. Hihinto pa ako niyan. Kung minsan traffic nga eh. Siguro
nagugulat sa akin yung mga nakakita sa akin doon sa salamin dahil kung minsan nakaganyan ako doon sa may manibela ko habang traffic ko. Tapos nagkanta ako ng kanta doon na parang kung minsan parang sira ulo na nga. Ganun eh, ganun yung pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang ipaliwanag yung biyaya, yung katalinuhan, yung kaayusan na pinagkaloob ng Panginoon sa mga buhay natin. Hallelujah. So bakit natin babalikan? Ayan, kailangan nating paminsan-minsan na maalala o ipaalaala sa atin ng Panginoon na dati ganito ka, dapat ganito ka na ngayon. Okay lang yun. Ang importante, sa alaala mo lang binalikan. Hindi yung mga talagang nangyari pa noon yung iyong babalikan. Tapos na yun, wala na yun. Pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya lang tayo pinababayaan na bumalik paminsan-minsan doon sa mga nakaraan na yun. Para mas lalong makorek yung buhay natin. Baka something's wrong pa baka may mali pa baka meron pang dapat na ituwid. Yun po yun. Pangatlo, ano ba yung ito, yung unang tanong, anong yung babalikan? Pangalawa, bakit mo babalikan? Ito yung number 3, napakaganda. Ang sabi dun ang sabi po dun sa notes ko ng number 3 notes ko, ano ang mga naging gantimpala at kasiyahan sa iyo ng iyong pagbabalik? Ito na, di ba? Pinabayaan kang bumalik sandali. Ang tinanong mo, bakit? Ito na ngayon ang pangalatong tanong. Ano ang mga naging gantimpala at kasiyahan sa iyo nung iyong pagbabalik? Balik tayo dun sa binasa natin. Di ba? Kahit anong ganda ng buhay, kahit gaano kadami itong 100 na ito, nung mawala yung isa, yun ang mismong hinanap ng may-ari o hinanap ng tupa o hinanap ng Panginoon. Yung bariyang nawala na nag-iisa, winalis, nilinis lahat para lang makita yung isa. Ano ngayon ang gantimpala? Bukod doon sa siyempre magpapatotoo ka sa iyong kapwa, makikita nila yung kasiyahan na ikaw ay natagpuan na muli. Ito yun. Ang kasiyahan at gantimpala natin na nakamit at makakamit sa mga pangyayaring ito, ang ating mga naging bunga. Ilan sa inyo na nung na-born again ng inyong kapatid, na-born again ng inyong ang kuya, na-born again ng inyong bunsong kapatid, na-born again ang inyong ang nanay, hindi ba isang kasiyahan sa isang tao na nakakilala sa Panginoon at ang ganyang buong pamilya ay unang-unang naging bunga ng pagbabagong binigay ng Diyos sa kanya? Na kung babalikan natin, iyon ang kasiyahan nating lahat. Alam niyo ba ako kung sino ang na-born again sa aming lahat na una? Ang bunso kong kapatid. Ako ang panganay, yung bunso pa namin ng nakakilala sa Panginoon. Napakadaming hirap, napakaraming pangungutya, napakaraming pang-aasar ang inabot sa akin ng bunso kong kapatid. Pero anong nangyari? Hindi ko sukat akalain. Ako yung kuya na nambubuli, nambabato, nangongotong, nanununtok. Ako yung kuya na naging lingkod din ng Panginoon. Bakit? Yun ang tagumpay niya, kasiyahan niya. At ako naman bilang lingkod ngayon ng ating Panginoon na hindi ko sukat akalain na bigyan ako ng pagkakataon na maging lingkod niya. Wala akong alam, hindi ako tapos ng Bible school. Ilang subject nga lang ako sa SLI. Basa-basa lang ako ng Bible. Ano yung mga naging bunga ng pastor, ng pastol. Kasiyahan ko yun. At hindi nga lang naging bunga, may mga nag-asawa pa nga na naging bunga ko Hallelujah. Kaya nga tinaguri ang Dr. Love na lahat ng nireto ko nagkatuluyan
Tama. Kayo ma-agree, Pastor. Sino yun? Sino yun? Parang isa na lang yata yung audience ko dyan. Hindi ko kasi nakikita yung mga, mga flux ko. Hallelujah. Ano pa yung naging gantimpala ng inyong muling pagbabalik saglit at kasiyahan para sa inyo? Yung ating pamumuhay na binibigyang halimbawa, tinitig ng halimbawa ngayon ng iba. Isang kasiyahan natin yun. Na dati ikaw, ang tinitira mo sa umaga, paggising mo pa lang sa umaga, nakatatlong stick ka ng sigarilyo. Tapos, pag ano ka ng konti, pag may tumatanghatanghali na ng konti, shot ka na ng ganito, shot ka na ng ganyan, hanggang buong maghapon, buryong na buryong ka na. Pero ngayon, yung mga nakakakilala sa atin, nung mga unang panahon sa lumang buhay natin, manghang-mangha sa mga buhay natin ngayon. Bakit? Ang laging nadidinig natin sa atin ngayon, salamat sa Panginoon. Pag kinumusta tayo, sa biyaya ng Panginoon, okay pa kami. May mga ayuda pa kami. May mga sardinas pa kaming dumarating. Di ba? Hindi tayo makitaan ng tarang lugmok na lugmok. So, isa yun sa kasiyahan na nararamdaman natin at gantimpala natin sa Panginoon, mula sa Panginoon. Hallelujah. Yung ating pamumuhay bilang halimbawa. Meron akong isang verse dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Tingnan nga po natin. Total hanggang alas 9 pa naman tayo dito eh. Okay po ba 'yon sa inyo hanggang alas 9? Pwede. Pwede. Baka nagugutom na iba diyan. Ano ba mga hapunan nyo ngayon? Unang Korinto chapter 11 verse 1. Ang sabi ng salita ng Diyos, pinupuri ko kayo sapagkat ako'y naaalala ninyo at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. Hallelujah. Ito po yung ating pong mga naging halimbawa ng ating pong pamumuhay sa mga panahon na ito. Na tayo ay binibigay, nagiging halimbawa sa iba na kapag napag-uusap-usapan na tayo, dati yan ganyan yan dati ganito yan masungit dati yan ngayon hindi na masyado. Suplado yan nung araw. Ngayon hindi na, medyo nagbago na siya. Tapos dati babaero yan, ngayon mabait na, hindi na basta-basta tumitingin sa sa mga ibang girls. Pasimple na lang doon sa rear mirror, sa side mirror. Lalo pag kasama may asawa, tapos may dumaan na maganda, sexy. Talagang ang tigas ng leeg, talagang hindi lilingon, pero wag ka tumingin doon sa rear mirror. Sana ba ako? Ano ba yung mga naging gantimpala at kasiyahan sa iyo ng muling pagbibigay ng pagkakataon ng Panginoon sa ating mga buhay? Yung pamumuhay natin ng may kabanalan. Alam nyo, madalas tayong mga mananampalataya, nakukantsawan tayo ng mga dating tropa natin. Nakakantsawan tayo ng mga, lalo na yung mga judgmental na mga kaibigan natin dati, yung mga kapwa natin na ginajudge tayo. Wala yan, banal-banalan lang yun. Banal na aso, santong kabayo. Wala yan. Pero hindi nila alam na meron tayong mga oras at meron mga bagay na ginawa ang Diyos sa atin. Hallelujah. Na hindi natin sukat akalain na kaya natin at ginawa ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At yun, dahil doon, walang hanggang pasasalamat tayo sa Panginoon. Habang buhay tayo magpapasalamat at dapat tayo magpasalamat at magpuri araw-araw sa mga buhay natin sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay natin at sa pamamagitan ng ating pusong malaki, sa ating mga pusong may pag-ibig sa lahat ng bagay sa mundong ito.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya po, sa gabing ito, sa ating pong pagwawakas, meron po akong isang iiwanan sa inyo na katanungan. Kung halimbawa po ay matapos na itong pandemic na ito at alam na nating malapit nang matapos ito. Bilang pasasalamat mo sa ating Panginoon, ano kaya ang pwede mong isakripisyo at gawin para sa Panginoon pagkatapos ng mga pandemic crisis na ito? Hindi niyo po kailangan sagutin ngayon. Pero yan yung katanungan na iiwanan ko sa inyong lahat sa oras na ito. At mamaya, hanggang sa mga susunod na araw, sa mga susunod na oras at araw, gusto ko pong pagmuni-muniin ninyo at gawin nyo parang communication sa Panginoon. Tanong nyo, katanungan nyo sa Panginoon at ano ang mga talino o wisdom na makakamit ninyo sa tanong na yan. Ulitin ko, ang katanungan na yan ay tanong sa inyong mga sarili. Ano ang gagawin ko para sa Panginoon, para sa buhay ko, para sa pamilya ko, para sa kapwa ko pagkatapos ng pandemic na ito? Maraming naging banal ngayon. Halos lahat ng tao ngayon ang sinasabi, pray, 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 pray. Sa opisina namin, lahat ng ultimo bossing ko, yung boss ko nga baka maging pastor na din. Kaya lang nagmumura pa din. Pag bumabali ko at nakita niya yung malaki yung bali ko, hindi naman nagmumura, hindi nagsusungit pa din, magse-sermon pa din. Pero pipirma din naman. Hindi niya kaya yung power ni Lord. So, sa inyong lahat, mga kapatid, sa oras na ito, hindi ko alam kung ano ang problema mo. Hindi ko alam kung ano ang mga dala-dala mo sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung ano yung mga gumugulo sa isipan mo. Hindi ko alam kung ano yung mga kinatatakutan mo. Pero meron na pong isang sasabihin sa iyo na pangako ng Panginoon na uulitin ko ulit. Kung ano man yan, ano man yung mga pagahe na yan, ano yung mga extra baggages na yan, ano man yung mga fears na yan, alam mo, maging matatag ka lang, maging matapang ka, tayuan mong yung pananampalataya, huwag mong ipagpapalit kahit kailanman, kahit sa anumang halaga, kahit sa anong ganda at kinang ng mga ginto ng buhay na ito, ang iyong pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil yung pananampalataya na yan, yung pag-ibig na yan, yan ang magdadala sa iyo at sa akin sa panibago pang buhay na inilalaan ng Diyos at pinihanda para po ating lahat. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, kami ay taos-puso sa oras na ito. Nagkakaisa na lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat. Hindi po kayang ipaliwanag sa mga salita ang aming pasasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan sa amin. All these years, sa amin pong mga buhay, binigyan mo kami ng pagkakataon, binigyan mo kami ng privilege na ma-enjoy namin in full ang buhay na ito. Bagamat may mga times na dumaraan kami sa mga pagsubok, matitinding pagsubok. But eventually, hallelujah, yung pala, yung mga pinapadaan mo at pinaparanas sa amin na yon ay part lang, Panginoon, ng iyong testing sa amin kung kami ba ay bibitaw sa aming pananampalataya
sa aming pagmamahal sa iyo. Salamat dahil doon sa mga panahon na kami ay hindi makalakad, binubuhat mo kami. Salamat doon sa mga panahon na hindi kami makagalaw dahil sa problema at takot, binubuhat mo kami, pinapasan mo kami. Doon sa mga panahon na nakakalimot kami, Panginoon, hinahanap mo kami isa-isa. Doon sa mga panahon na walang-wala kami, hindi namin alam saan kami lalapit, hindi namin alam saan kami hihiram, kukuha. Mas lalo mong pinapatunayan sa amin na ikaw ang Diyos na kayang magbigay at magpuno ng lahat ng aming mga pangailangan. Salamat po dahil doon sa mga na tila baga parang bibigay na kami. Meron kang biglang ibibigay sa aming mga revelasyon para muling lumakas, tumatag muli ang aming mga pananampalataya. Hindi po namin alam kung paano namin maibabalik sa iyo lahat ng kabutihan na ginagawa mo po sa mga buhay namin. Maliban lang doon po sa aming simpleng maipapangako namin sa iyo, Panginoon, na habang panahon at habang buhay, kaming magpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal at sa iyong pagkalinga sa aming lahat. Panginoon, sa oras na ito, bigyan mo po ng maayos na kalusugan at pagalingan ng aming kapatid na si Leila na ngayon ay naka-quarantine dito somewhere in Punturin, Valenzuela. Hallelujah, Panginoon. Huwag mong pababayaan na siya ay mahawa pa o magkaroon pa ng problema yung kanyang nararamdaman at bigyan mo siya, Panginoon, ng 100% na healing kung ano man ang kanyang nararamdaman, Panginoon. Hallelujah. Salamat po ng maraming-marami. At yung mga aming mga kapamilya na meron pong mga COVID patient o meron pong mga nag-positive, Lord, sa oras po na ito, nakikiusap kami sa iyo, Panginoon. Bilang magkakapatid, bilang isang pamilya na pinagdugtong-dugtong mo, bilang isang pamilya na pinagsama-sama mo. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nakikiusap. Bigyan mo po ng kagalingan ang aming mga kapatiran na ito. At kung sino man po ang merong mga pangailangang financial sa aming mga kapatiran, member of our church, aming mga kamag-anak, hallelujah, sa oras na ito, we speak, Panginoon, hallelujah, humihingi kami, Panginoon, sa iyo ng kaayusan at ikaw mag-supply ng aming pong mga malalim na pangangailangan. Lord, sa gabing ito, sa aming pong pagtulog, bigyan niyo po kami ng kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundong ito. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan, Panginoon, sa kabila ng mga dinadanas ng mundong itong pandemic crisis na ito. Hallelujah. Bigyan niyo kami ng katahimikan, kaayusan, hallelujah, kaligtasan, proteksyon, especially yung aking mga kapatid, hallelujah, na nasa frontline, mga nasa healthcare, mga nagtatrabaho na hindi pwedeng hindi lalabas ng bahay para maghanap buhay. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon. Alam natin, nakikinggan mo kami sa mga oras na ito. Keep us safe, Lord. Hallelujah. Protect us. Balutan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. At huwag mong pababayaan, Panginoon, na maski isang klase ng virus o kahit katiting, hallelujah, ng mga virus na yan ay kumapit sa aming lahat. Ang aming mga tahanan, bigyan mo ng proteksyon. Ang aming mga hanap buhay, hallelujah. Hallelujah. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, laban sa mga variant at mga virus na ito, Panginoon. Maraming pong salamat. And Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, itaas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Tandaan ang ating pagsuko sa ating Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming produktibo. Even in this pandemic crisis, gawin mo productive lahat. I-bless mo ang gawa lahat ng aming mga kamay. Ano man ang meron kami, Panginoon, bigyan mo kami ng kakayanan na makatulong din sa iba, makapagpagaan ng loob ng iba. Salamat po sa buhay na ito. Salamat sa aking mga kapatiran na nandito sa Zoom meeting na ito at fellowship na ito.
Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Word of Hope, One All. Good evening, Ma. Good evening, mga Amen po. Amen.